that at the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth. So, kanino po sila luluhod? Kanino po sila magtirapa? Sa pangalan ni Jesus. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kahit yung mga taong nagsasabi na ang Panginoong Yesus ay tao lang, luluhod pa rin. Yung nagsabing ang Panginoong Yesus ay propeta lang, luluhod pa rin. Kahit ang mga Hudyo, na ang sabi nila, si Jesus ay kababayan lang nila, luluhod pa rin. Wala silang magawa. Ngayon, umpisa ng naramdaman nila. Dahil yung mga missile na galing sa Iran, hindi na nila masasangga. Lumulusot na. Paano lang masangga yun? Pagputok, biglang mag-splinter? Hindi lang isang drone. Paglipad, isang drone. Pagbagsak, biglang pumutok. Halimbawa, nasagip nila yon, pagputok ng ganon, nag-splinter. 20 na. Ang bababa. Masangga mo ba yung 20? O kahit 10? So nagreklamo sila, bakit sila ginamitan ng ganon? Yung pagputok biglang mag-scattered. Wala na. Hindi na mapigilan yan. Kahit ano pang ilang beses na nagbanta si President Trump. Within 48 hours, hindi pa yun, ayaw pa rin. Within 3 days, 4 days, hanggang bukas daw. Hanggang bukas. Pag hindi pa rin susuko ang Iran, mayroon silang gagawin. Pasabugin nila ang desalination. Yung water desalination, yung tubig na dagat, i-convert into water. Puan po yan, parang refinery yan. Yung nire-refine nila yung tubig, dagat, gawing tubig na mainom. Pag yun ang pasabugin, ano lang inumin ng Iran? Tapos sabi naman ng Iran, pag gagawin nyo yan, pasabugin din namin ang water desalination ng mga neighboring countries like Qatar, UAE, Bahrain, Saudi Arabia. Di sila na magpapatayan na. Mauhaw na sila lahat. Grabe. So, babagsak ang ekonomiya talaga dyan. Back to zero. Sabi nga ni President Donald Trump, ibalik daw nila ang Iran sa panahon ng Stone Age. Alam mo yung Stone Age? Panahon ng Stone Age, ang ginagamit ng mga tao, bato. Bato, pangputol ng kahoy, yung matulis na bato. Kasi Stone Age, mayroong Bronze Age, Iron Age, gano'n yan eh. Yung Stone Age, yung parang balik ka sa, ang ginagamit ng mga tao, bato. Pag maggera sila, bato din. Magbatuan, ganyan. Ibig sabihin, back to zero. Pwede yun. Pwede mangyari yun. Back to zero talaga sila doon. Milyon ang mga matay. Kung hindi sila makinig sa salita ng mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. So, ang Pilipinas ay kilala the only Christian nation in Asia. So isipin mo buong Asia, kasama na ang, di ba kasama ang Iran sa Asia? Middle East lang tawag lang, pero Iran yan, sa continent yan, Iran sila. Pag mayroong international na basketball, kasama sila, di ba? Kasama sila sa Asia. Yung Iran, pati Israel yata kasama na. Kasama yan. Jordan, yan. Sa buong Asia, pinalad tayo, pinagpala. Pero hindi pa nga totoo eh. Only Christian nation sa pangalan pa lang. Dapat magkatotoo. Amen. Pangalan at sa
gawa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Sa Roma 12:2, 12:2 ng Roma, ating pong basahin. Roma 12:2. Hallelujah, praise the Lord. Ito po sa panalaklat ng Tiga Roma, Kapitulo 12, versikulo 2. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Ilocano version. Dito po sa Roma 12, ang talatay 2, Ilocano version. Kaya't di kay umabuloy, ito'y lubong, no di kat agbalbaliw kayo, gaputi pan nakapabaro ti isip yu, tapno mapaniknikan nyo, no anya tinasaya at makayayo ken nananay apagayatan ti Diyos. Amen. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Oh, perfect will of God. So balik tayo doon sa bawal na yung inuman sa kalye, araw o gabi. So mayroon pa. Bawal na yung maglakad o lalabas sa bahay na nakahubad. Hulihin din ng pulis. Oh, unti-unti, no? Oh. Sabihin ng mga kapitbahay nyo, ay tama pala sila brother. Tama pala sila sister. Na pag lumalabas, nakadamit talaga. Hindi lang lumalabas, kahit sa loob ng bahay, nakadamit tayo. Amen? Eh ngayon, huhulihin na sila. Bawal. Kung maaari daw may sando, okay pa yun may sando sa kanila. Sa atin, kahit nakasando, hindi pwede. So sa kanila, kung nakasando, pwedeng lumabas. Kaya lang, kung nakahubad, huhulihin at ikulong. Maganda. Papunta na tayo doon. Dahan-dahan. Amen. At bawal na rin yung laglagpas ng 10 o'clock na below 18 years old na lalabas. Pag may mga anak kayo, mga matitigas ang ulo, lalabas ng alas 10, magulat na lang kayo kinabukasan doon na sa kulungan yung makuha. Dadamputin na sila ng pulis. Basta, hindi sila galing sa school. Okay lang kung galing sa school. Alas 10, mayroon pa bang galing sa school niyan? Research, kunwari, no? So, basta mayroon silang patunay na galing sila sa school o galing sila sa trabaho. Halimbawa, yung trabaho na panggabi. Ano yung trabaho na panggabi na yung tumatawag-tawag sila? Anong tawag nun? Call center. Ayan. So, mayroon silang patunay. Hindi sila makulong. So, bawal na po yon. At bawal na rin yung mag-video kay after 10 o'clock. Baka pagdating ng panahon, mayroon nang tatawag, Sir, mayroong maingay dito. Yung pala, nag-overnight. Itawag na tayo, darating yung pulis dyan. Sabihin, Brad, alas 10 na, patulogin na naman ninyo yung inyong mga kapitbahay. So, mayroon tayong adjustment. Mag-umpisa na tayo ng alas 4 ng hapon para matapos tayo alas 9. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kasi pwede naman tayong itawag din kasi hindi sila makatulog. So lahat ng mga video kay lahat ng mga ingay-ingay, bawal na yon. Tapos yung mga apo nyo na lumalabas paggabi, bawal na rin. Yung mga mga grupo-grupo ng kabataan na nagra-riot gabi, damputin na yan ng mga pulis lahat. Para tumino nga. Amen? Amen. Mabuti nga, damputin eh. Nung previous na mga administration, talagang pag makita ka sa kalsadang pasiga-siga ka dyan at nagdodroga ka, may kalalagyan ka. Walang kaso-kaso yun.
dadaanan ka lang ng riding in tandem. Pag nasa listahan ka, bulagta ka dyan. So mabuti nga ngayon, ha? Binigyan ng pagkakataong magbagong buhay. Kulong mo na. Imposible namang hindi magsisi sa kulungan yan. Tapos, nandoon tayo, di ba? Oh, may bustali tayo sa kulungan. Bautismuhan natin sila lahat. O, lahat na mahuli ng pulis, bautismuhan natin. O, yun ang rule natin eh. Ha? Tayo ay mga ngaral ng Diyos, minamahal. No? So, ayaw nilang magsidalo, bigyan mo ng leaflets. O, pagdating sa kulungan, diba? Hindi sila makalabas pag hindi magpuri, di ba? O, paglalabas sila, dapat mag-join sila sa puri. O, pag hindi sila mag-join sa puri, sa loob lang sila ng kulungan. O di sino naman ang preso na ayaw makalabas, di puri-puri sila doon, palakpak-palakpak, hanggang mapamahal niya ang mahal na Pinoon, mapaibig. Kailan bang bautismo? Magpabautismo ako? Pabautismo na. Every time na mayroon tayong gawain doon, tayo lang ang nagagawain doon na halos lahat na silda bukas. Palakpakan natin mahal na Pinoon, minamahal. Galatia 2:20 at Epeso 4:22-24, huling mga talata. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa aklat Galatia 2:20. Galatia Kapitulo 2, versikulo 20. 20. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig, ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Amen. Ilocano version. Dito po sa Galatia 2 ang talatay 20 20. sa Ilocano version. Nailansak na ikuyog kan Kristo, ket saan asyak ti agbiagin no diket ni Kristo, ti agbiag kanyak, ket ti biag pagbiag ko, ita tilasag, pagbiag ko gapu iti pamati ti anak ti Diyos, isuan nagayat kanyak, ket inyawat na ti bagina gapu kanyak. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Kanina binasa po natin ang Roma 12:2. Ang bersikulong ito, minamahal, ay nag-encourage to resist worldly influences. Sabi, not conform to this world. Experience transformation through spiritual renewal. Yung binasa naman natin ng Galatia 2:20, believers, identification with Christ's death, Christ living through the believer, shift from self-led life to Christ-led life. So ang buhay natin na dati ay tayo pong nasusunod, ngayon po ay si Kristo na ang masusunod. Amen? Amen? So, sa Epeso 4:22 hanggang 24, huling mga talata. Hallelujah, praise the Lord. Ito po sa banal na aklat ng Epeso 4, versikulo 22 Hanggang 24. hanggang 24. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. At inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. At kayo'y mga bago sa espiritu ng inyong pag-iisip. At kayo'y mga bis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Amen. Sa 24 Dito po sa taga-Epeso 4:22 hanggang 24. 24. Ikatay nyo kumati may papan iti napalabes a panagbibiyagyo. Di tao alakay nga agrupo sa maitunos kadagiti derep ang mga lilaw. Ket mapabarukay kumati espiritu ti isipyo. Ket makawisangkay kumati tao abaro nga naparswa
ama itunos iti Diyos, iti kinalintig, ken kinasanto, ti kinapudno. Amen. Putting, sabi dito minamahal sa 22 hanggang 24, that ye put off concerning the former conversation, the old man, which is corrupt according to the deceitful lust. So hindi lang po yung mga sinasabing mga politiko, mga lawmakers, o sino mang mga opisyalis ang corrupt. Lahat po minamahal na lumalakad sa kasamaan ay corrupt. Amen. Amen. Yung mga lasenggero, yung mga drug addict, yung mga babaero, lahat yan. Sabi po dito, that ye put off concerning the former conversation of the old man, which is corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, and that ye put on the new man. So yung old man, kumbaga hubarin, and then put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So diyan pa po minamahal, ramdaman natin yung tinatawag na panggobernong espiritual. Amen. O di ba yan ang prayer ng ating kagalang-galang at minamahal na propeta? Di ba sabi niya, magkaroon ng spiritual government. So bago mag-take over ang tinatawag na spiritual government, na-establish na po yun. Kaya lang yung establishment niya, spiritual nga eh. Hindi siya civil government. Hindi siya nakikita. Yung panggobyerno na yan, hindi yan through election. Yan ay spiritual government. Nag-exist siya, dahan-dahan. Nagpipenetrate siya kahit saan. Ng departamento, yung spiritual government na yan. Yan din ang hangad ng mga komunista eh. Iba naman sa kanila. Satanic government naman yun. Yung komunista. Piniretreat nila, mayroon na sila sa Kongreso, mayroon na sila sa kapulisan, mayroon sila sa sundalo, mayroon sila sa Malacanang, mayroon sila sa mayor, mayroon silang ganun, pinitreat nila yon. Ang spiritual government ay nagpinitreat din, dahan-dahan. No? Mayroong sundalo, mayroong pulis, mayroong mga farmers, may mga businessman, o mayroon na rin mga nasa gobyerno, sa mga iba't ibang departamento, hanggang pagdating ng panahon, kumbaga, yung sinasabi nilang 80% na Christian ay totoong Christian, ma-born again, magbago, ma-renewed yung buhay, yun na yung establishment ng spiritual government. Mararamdaman na yon. Amen. At doon na rin mag-umpisa na aangat ang ekonomiya ng bansa dahil wala na pong mga magnanakaw at korap. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil yung mga magnanakaw at korap ay ilalagay na sa kulungan. Or kung maaprobahan nila yung kanilang sinasabing firing squad, i-firing squad. Katulad sa, anong bansa ba na pinapatay ang korap? Bitay. South Korea, di ba? Ganon din sa Japan. Iba naman sa Japan, naghaharakiri sila doon. So, may mga bansa na ganon yung mga korap, binibitay. No? So, marahas ngayon, minamahal. Mayroon naman sanang paraan. Hindi marahas. Lumuhod lang sila at magpakumbaba sa Diyos, magsisi. Amen? Kung mayroon silang mga nanakaw, di sa uli nila, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So kung ma-born again na kasi ang lahat, pati mga businessman na pag magnegosyo kahit old stock, itago dahil
maghanap ng yung i-hoard ba, i-hoard. Dahil i-timing nila na wala ng supply, labas nila. Nakumpra nila ng tag 30 ang litro, ibinta ng 130. O, di ba? Corrupt yun yung mga ganon. Yung mga bigas, tago mo na sa bodega. Nabili nila ng, sabihin natin, pwede mong ibinta ng 40 pesos. Tapos itago yon para magka-shortage. Tapos ibinta nila ng 80. No? Laking kita. Yan yung mga taong kailangang magbago. Amen. So nakakahiya na tayo po ay pinagyabang natin ng Pilipinas, majority Christian. Nung nagpakilala kami sa Zambia, sabi ng may-ari ng lodge, what country you came from? Philippines. Oh, Philippines. Almost all are Christians. Sabi nung may-ari ng Oh, I'm proud of the Philippines. Almost all are Christians there in the Philippines. Sabi nung may-ari ng lodge, nagpa-pre-over yun. Catholic siya. Almost all Christians. Ang nabanggit pa ganyan, 90%. Kaya lang, paano nangyari yun? 90% Christian ng Philippines, number 1 corrupt sa buong mundo. Hindi pa nga totoo, minumahal. Sa pangalan pa lang. So, pag magsama na yung pangalan, name at yung pangalan at yung gawa, ayun, totoo ng Christian yun. Amen? Amen. Everybody say, praise the Lord. Hindi po ibig sabihin na gagawa ka ng mabuti para maging Christian ka. No. Kasi ang pagiging Christian yan po ay biyaya ng Diyos. Pag one na mag-Christian ka na, gagawa ka na ng mabuti. Dahil yun na yun, Christian ka na eh. Iba naman yung gagawa ng mabuti para maligtas ka. Iba naman yung ligtas ka na, yun ang dahilan na gumagawa ka ng mabuti. So sabi ng Biblia, ang Malapinon ay nagdaragdag ng mga niligtas niya araw-araw. Amen? Huling talata. Acts chapter 2 verse 47. 2:47. Hindi po nagdagdag ang Malapinon para ililigtas Ang niragdag ng Malapinon, yung mga niligtas niya. Araw-araw. 2:47 na mga gawa. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa panalaklat ng mga gawa, Kapitulo 2, versikulo 47. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. Na nangagpupuri sa Diyos, nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at itinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Amen. Yaong mga nangaliligtas. Atin pong basahin sa Ilocano. Aramid 2 ang talatay 47 sa Ilocano version. Nga itantan okda ti Diyos ket pinadayawan da ida dagiti amin nga umili ket ti Apo inayon na idi kadakwada nga inaldaw dagiti naisal salakan. Amen. Praise God, praising God, and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So sabi dito, praising God daily, and having favor with all the people, and the Lord added to the church yung mga niligtas niya. So saan ba kayo nakakita ng nagpupuri sa Diyos araw-araw? Ngayon. Ganun ang ginagawa ng mga apostol noon Araw-araw nagpupuri sa Diyos. Saan ba kayo makakita ng iglesia na nagpupuri sa Diyos araw-araw doon sa bahay-sambahan? Di ba sa Jesus Miracle Crusade lang? Amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So yan ang legacy ng ating beloved parents in the Lord.
ibinigay na karunungan ng Diyos sa kanila para sa paghahanda sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. So, tayo po ang bunga. Oh? Kahit saan tayo napupunta, ginagalang ang gawain ng mahal na Panginoon. Kahit sa kampo ng NPA, bawal sa kanila, hindi sila niniwala sa Diyos eh. Pag nalaman niya Jesus Miracle Crusade at nabasa sa leaflets, Evangelist Wildy Almeida. Oh, kilala namin to. Nasa Quezon City to. Mga bata pa kami noon. Nagrarally kami noon. Oh, lumalaban to sa komunismo. Kasi matanda na sila. Nasa bundok. Mga kumandir ang iba. Totoo ito. Gumagaling ang mga sakit dito. Nagbabago ang buhay ng mga tao dito. Tingnan mo. Nung kabataan pa nila, talagang mapusok sila. Kahit nagkursada sa Maynila, hindi naniniwala. Akyat sa bundok. So, nakapagsisi doon. Ang hirap naman itong galing ng UP, galing ng mga sikat na universidad, napunta sa bundok. Parang taong bundok na rin sila. Iniwanan na sila doon. May mga sakit na. Hindi na sila pinapansin ng mga tao. Naglaylo lang sila doon. Napuntahan, naabot pa rin. At sila ngayon ay kasama na nating naglilingkod sa mahal na Panginoon. Ganun ang prayer ng man of God. Na penetrate kahit sa kalagitnaan ng kabundukan. Kahit sa dako ng sulo. Yung hindi inaapakan ng Christian doon. Pero umapak ang totoong Christian. Sabi ng mga Abu Sayyaf, ngayon lang kami nakakita ng totoong Christian. Amen. Dahil ang kanilang nakikitang Christian kasi nangangagaw ng lupa, nagsasabong, nambababae, naglalasing, pumapatay. Pero ang grupo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, kakaiba. Sabi ng mga Abu Sayyaf, mayroon pa palang totoong Christian. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At anong sabi ng mga Abu Sayyaf? Wala kaming ibang masabi kay Pastor Almeida. Siya ay bayani ng Christian at Muslim. O, tingnan mo. Dahil nakita nila na hindi naman kilala ang Abu Sayyaf. Hindi naman kamag-anak ni Malapastor. Pero pumasok ang Malapastor doon. Nag-ayuno siya ng mahabang ayuno bago siya pumasok. At pagdating sa loob, ganun ang kanyang ginagawa. 3 months, walang kain, araw at gabi, konting tubig lang, buhay. Sino makakagawa nun? Wala. Amen? So, ang kanyang panalangin, kahit banggitin yung kanyang pangalan, alam na ng mahal na Panginoon, malaala na kaagad. No? Mag-pray ka, kulang ka ng prayer, mabangga na yung sasakyan mo, tatalon ka na sa bangin, mabanggit mo lang yung prayer ng mahal na pastor. Pagdating sa langit, minamahal, marinig ka ng mahal na Panginoon, alam niya na yung binanggit mo na tao ay isang man of God, a prophet of God, man of prayer, and a man of fasting. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So, yan ang gustong tanggalin ni Satanas sa isip ng bawat isa sa atin. Na huwag na nating alalahanin ang nagpapagal sa atin. Dahil pag once na tinanggal mo na yon, parang nagsarili ka na. Para kang sundalong nag-awol, umalis sa armed forces at solo-solo mong puntahan ang kampo ng NPA at makipagbakbakan ka sa kalaban. Wala kang support. Pag manatili ka dyan sa armed forces at ikaw ay magipit doon, mayroong helicopter darating, mayroong tropa na darating, mag-rescue sa'yo. Diba? May tutulong sa'yo. So, manatili tayo sa iglesia na itinatag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang hinirang.
totoong hinirang ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Awitan po natin ang ating